Okay guys, good morning. Okay, ito yung second part ng video. Yung kagapon ko ginawa yung isa, ngayon ko naman checkin tong isang computer na to. Okay, so ang sabi ng customer, no power daw. Okay, kagapon no display. Ito no power. Okay, so ang gagawin ko, yung sinasabi ko kagapon, kung napanood nyo yung video, ganito kasi ginagawa ko. Di ba, sinasabi ko sa inyo yung basic troubleshooting ko. Tulad to, yung case, sarado pa. So sa shop ko kasi, ang policy ko, free check-up ako. Okay, free check-up yung gagawin ko kung close yung case. Okay, sarado yung case ng computer. Close case, free check-up yon. So mag-a-assess lang ako. Magtatanungan kami ng customer kung ano nangyari sa computer. Sasabihin ko yung mga possibility na pwedeng mangyari at magkakano magagastos. Diba? Kung anong problema, yung mga ganun ba. So assessment yon. Kumbaga free check-up ko yun. So sasabihin sa akin ng customer, ganito, ganyan, ganyan. So, pero once na ibinuksan ko yung case, no, nagbukas ako ng CPU case, may charge akong, may service charge na ako doon, no. Kumbaga, may fee na ako doon na troubleshooting fee. Okay? Bakit? Kasi ganito yun. Hindi ko naman magagawa yan nang hindi ko binubuksan. Tama? Diba? Kailangan naman magawa ko yan ng hindi ko ginagamit yung kamay ko tsaka utak ko. Diba? So, pwede ko siyang magawa ora mismo pagka kinalikot ko na yung loob niyan. Nag-reset na ako ng kung ano-ano. Okay? Nag-troubleshoot na ako ng parts. Nag-direct replacement na ako ng parts. Lahat. Doon ko malalaman kung anong sira ng isang computer. Hindi pwedeng titignan ko lang, alam ko na kung anong problema. Hindi naman ganun. Sinasabi ko nga lagi sa customer ko, hindi ako magician, technician ako. Magkaiba yun eh. So kasi may mga pilosopo na customer, dadalhin sa akin yung computer, sasabihin wala naman sira. Eh syempre, bakit mo dadalhin sa akin yung computer mo kung walang sira? Diba? Yung mga ganun ba? Tsaka, syempre pag binuksan ko yung computer mo, kung halimbawa isang taon mong hindi binuksan yan, tapos biglang hindi gumana. Syempre pag binuksan ko yan, lilinisin ko yan, magbo-blower ako, diba? So doon pa lang gagastos na ako ng kuryente, ng oras, lahat. So bago ko gawin ng isang computer, ina-assess ko muna sa customer. Ganito magagastos mo pagka ganito yung problema, ganitong magagastos pagka unrepairable. Bakit? Pag sinabing unrepairable, dahil siguro due to yung parts na lang, halimbawa phased out, di ba? Phase out yung parts, o kaya kailangan mo nang bumili ng bagong motherboard or bagong processor. Deadboard na siya. So yung mga ganon, tino-troubleshoot yun. Di ba? Ginagamitan ng tester, ginagamitan ng oras, ginagamitan ng utak, ginagamitan ng kuryente, doon ako may sinisingil na service charge. Okay? Yun ang ano ko. Tulad nito, pakita ko sa inyo computer na to. Okay, nakaset na yung desktop, no? Ang reklamo na ito, walang power. So, hindi ko yung bubuksan. Okay, so, ang pinaka-checkin ko rito is power supply. Okay, power supply checkin ko, sasaksak ko yung plug, tatry ko yung i-on. Diba? So, pag hindi mag-on,
Hindi ko alam kung power supply. Okay? Okay, halimbawa, inon ko yung computer. Sinaksa ko na, inon ko, hindi nag-on. Siguro iisipin agad lahat power supply. Siyempre, wala nga namang power. Di ba? Ang power supply ng computer is, switch mode power supply. SMPS yan eh. Ibig sabihin ng switch mode power supply, may protection yan. Yung mismong power supply niya may protection yan. Hindi rin yung katulad ng ibang power supply na linear. Okay? Siguro i-ano natin yung power supply na next na episode siguro natin. Ang switch mode power supply, once inon mo yan, may power, no? Pag inon mo yan at may short sa motherboard, mamamatay kagad yung power supply. Hindi niya itutuloy hindi siya magpa-power up. Okay? Kasi pinoprotektahan niya yung motherboard. Yun ang switch mode power supply. Lahat yan, TV, may ganun lahat yan. May protection sila. Kaya switch mode power supply sila. Once na pag on mo at may na-detect na fault yan, hindi yan magtutuloy. Hindi magpa-power, hindi niya itutuloy yung Ngayon, ang linear power supply naman, okay? Pag inon mo yon, naka-linear power supply ka, kahit may short ang board mo, o-on niya yung power hanggang masunog na yung board. Okay? Ganun ang linear power supply. Tsaka natin tatapikan bakit ganun si linear, bakit ganun si switch mode. Tapos magkakaroon tayo ng comparison. So, balik tayo sa desktop. Ang power supply ng computer is linear. Switch mode power supply. So, pag inon ko yan, sinaksa ko yan, once na may short ang motherboard, hindi magtutuloy ang power supply. Okay? So, doon ako magbe-base sa una na pag inon ko to at hindi nag-on, itatawag ko na kay customer. Hindi ko siya bubuksan. So, kailangan ko magkaroon ng agreement kay customer na once na binuksan ko to at magto-troubleshoot na ako, doon ako may service charge. Pag hindi siya pumayag, pull out na tong return to owner tong computer. Kasi hindi rin ako mag-aaksaya ng oras na i-troubleshoot isang computer for free. Yung doktor nga, parang sabi ko nga sa sarili ko, para akong doktor ng computer. Pwede ka bang pumunta sa doktor magpa-check up ka tapos libre? Ganun lang yan eh. So at least ako, assessment free. Free check up ako pero close case. Okay? So balik sa desktop. Checkin natin kung ano mangyayari. Okay, yan na yung desktop niya. Naalala nyo yung kahapon? Ito okay, nakauna yung power supply natin, no? Yung pagpasok pa lang rito, Yan, pagpasok pa lang rito, meron na dapat yung spark, meron na yan parang magti-trigger na kuryente na click, parang gaganon siya. Ngayon yun ang papakinggan ko una para malaman ko na gumagana yung power supply niya. Tapos ititest ko rin siya kung mag-a-agree si customer. Okay? Yan, pakinggan natin ha. Yun o. Kita nyo yan guys, nag-spark. Okay? Ulitin ko ha. I-drain ko muna siya. Okay. Ano mapakinggan nyo ha. Baka makita pa yung spark. Nawala. Ay, hirap ikabit. Tugit lang. Okay. Yan, nakabit na, no? Try natin kabit yung monitor. Ano natin muna? Deep mode na natin muna.
naka-on na yung, nakasaksak na yung ano doon. On natin. Okay. Wala siyang indicator. Reset button, wala. Okay. Wala rin vibration. Tanggalin natin muna siya. Drain natin ulit yung mga capacitors, lahat. Tayin lang natin yan. Tapos balik natin. Tingnan natin dito. Yan, kita no? Natin kung nakikita yung yun, no? Tumunog oh. Tapos tingnan natin ulit dito. Wala. Okay? Okay. Kung napansin nyo sa video, para may spark siya, no? So, tapos yung pangalawang pagsaksak ko para may click, gumanon siya. Kung maririnig sa video, i-replay nyo na lang. Tapos, itahimik na lang yung background nyo. So, dalawa lang to eh. Either problema sa power supply or may problema sa board. Okay, sabi ko nga, switch mode power supply, hindi yan diretso pag nakadetect ng error yan. So, for further testing, kailangan kong itawag kay customer to, magkaroon kami ng agreement regarding this. Sasabihin ko kung anong pwedeng trouble. Okay, yun ang ano nyan. Ngayon, kukontakin ko muna si customer. Pagka nag-agree kami, tsaka natin bubuksan to, tsaka natin papakita yung buong process. Otherwise, hindi ko gagalawin to kasi it's a waste of time na wala kaming agreement. Diba? Tapos gagawin mo yung computer. End of the day, pag nagawa mo yung computer, mag-aaway kayo ng customer dahil wala kayong pinag-usapan. So, yung mga ganong issues kasi, normal yan sa customer eh. Normal sa customer yan. And sa part ko naman, ayokong dumating doon na makikipag-away ako sa customer. So, bago ko gagawa, kailangan agreement muna tayo. Diba? Kasi mahirap yun eh. Matitiway ka doon. Sayang yung pinag-aralan mo. Sayang yung ano. Kaya nila dinala yung computer kasi di nila mapagana. Kaso, wala kayong agreement. So, pag ginawa mo yan, at bigla mo siyang siningil, diba? Wala kayong agreement, mag-aaway lang kayo. So, pangit yun. Iniiwasan ko lagi yun. Mas maganda nang wala akong tanggap kaysa magkaroon ako ng kaaway. Madami kasing ganong customer. Ang dami ko na experience na ganon. Okay nang wala akong gawang computer. Okay lang yun. Kaysa magkaroon ako ng kaaway. Diba? So, tatawag ko muna sa customer to. Balik ako pagka just in case nag-push through yung customer. Okay? Okay guys. Good morning. 9 o'clock. Day 2 na to. Ito computer na to. Late reply yung customer natin eh. So, regarding sa power supply pa rin to, no? So, nakausap ko na yung customer. Sabi niya, i-troubleshoot ko daw muna. Huwag ko daw muna i-repair. Sige, yun ang gagawin ko. Kasi sabi ko nga, dapat magkaroon kayo ng agreement between customer. Kasi mahirap gumalaw ng gumalaw. Tapos, pag bigla mong ginawa, syempre, wala namang go signal si customer. Tapos isingilin natin. Baka mag-away lang kayo. Okay, so, troubleshoot ko yung power supply dahil walang power.
Okay, doon tayo magpo-focus sa power supply. Hindi ko papakialaman yung motherboard kasi importante malaman ko kung may power or wala. Okay, yun ang ano dyan kasi ayaw nga mag-on. Kaya binuksan ko na yung computer. Okay. Saksak na yung power natin, no? Titignan natin yung motherboard niya kung may indication ng ano. Patayin ko lang yung flash Ayan. Sinahanap ko yung indication ng ilaw. Normally para sa isang motherboard na ginawa natin may ilaw kaagad yung ano, di ba? So tingin ko wala. Parang wala naman. On natin nga. On ko yung computer. Ayan, wala. Pinipindot ko. Wala. Okay. So wala tayong indication dito ng ilaw. So troubleshoot natin yung power supply niya. Tanggalin natin. Ito siguro dito na lang. Sige. Okay, nabaklas ko na yung power supply niya. Gagamitin natin siya ng ano. Ito. Power supply tester. So ito yung ginagamit ko para i-test yung mga power supply. Kaya sige, pakita ko na sa inyo. Okay. Yan siya, no? Tinanggal ko na tong motherboard tsaka yung 4 pins para sa CPU. Tingnan natin. Saan ba natin lalagay ito? Ito. Yan. Yan. Dapat yan iilaw na kaagad dyan. Tingnan natin, lagyan natin yung 4 pins nya. Ito ba yan? Guys. So tingnan natin. Tanggalin natin. Saksak natin. Wala. Okay. Double check. Okay. Wala. Nang ilaw. Ngayon. So dapat to may ilaw to guys, lahat to. To. Okay, lahat dapat may ilaw lahat yan. Lahat yan ng voltahe. Okay. So kukuha tayo ng isang power supply. Testingin natin. Okay guys. Kumuha ko isang lumang power supply, no? May luma na yan, no? Pero working to. Pantest ko to Pantest ko sa mga computer. Ngayon sasaksak natin dito. Ito sa power supply tester. Okay, setup ko lang. Okay guys, yan, setup ko na nilagay ko na yung ang motherboard na connector. Yan, connection ng motherboard to
So, dyan naman yung mga voltahe. Okay. Yung negative 5 volts, okay, hindi talaga iilaw yan, ha. Kasi pang lumang, ano yan, pang lumang motherboard yan. Kasi, may mga bago na yung motherboard, wala na yung negative 5. Sa mga luma yung mga Pentium, ano pa yan, mga Pentium 1. Kasi ngayon, mga 80x power supply na. Okay. Tapos CPU connector para sa CPU natin dapat umilaw yung 3.3 yata dapat iilaw diyan. Ay nakalagay naman diyan indicator, no. Dapat ang umilaw diyan sa 4 pin. Okay, 12 volts tsaka 5 volts, parang ganoon yata yan. Okay. Remove floppy, SATA, yan, dapat i-ilaw yung 3 voltahe. Okay. Ano natin? Off yan. On. Okay. Yan. Yan siya guys sa ano, plug pin 4, check for 12 volts. So 12 volts saka ilaw yung 12 volts, okay siya. Ito yung ilaw lahat, pero lang yung negative 5 kasi pang lumang computer ang negative 5. Okay, so yun, doon natin matitest lahat. Kasama rin dito itong mga to, pa-plug natin kung dito yan sa mga HDD. Okay, tingnan natin, ha. Okay. Tulad dyan. Plug HDD, check 12 volts tsaka 5 volts. Okay. Check natin ito yung HDD, di ba? Okay, connected na. 12 volts saka 5 volts present. Okay? So and so forth yan. Ganun lang yan. Isa lang yan. Okay? Yan, nag-lose connection na siya. Okay, ngayon, direct replacement natin to doon sa motherboard niya. Since ito may power to, pa-power up lang natin yung ano, motherboard. Okay, set ko lang. Okay, connected na. Connected na rin yung motherboard natin. Ayan, kita naman, no. Tapos sa CPU natin, connected na rin. Dito galing lahat ito yung sa kanya, eh. Okay. Ngayon, on natin ulit. Hanapin natin indication ng motherboard. Kung may kuryente na. So, wala siyang indication, no. Okay. Wala naman kayo nakikitang ilaw dyan, no? Kahit mga LED lights lang. Dan wala. Okay, ngayon on natin yung computer. Saksak ko na lang din yung monitor. Para dire-diretso kung boot. Ano ba pala to? Iba yung connector niya sa ano, eh, sa BGA niya, diba? Version 2 to, ito hindi
sakto yung converter ko. Pero meron ako niyan eh. Anyway, hindi naman yun ang importante. Importante yung power supply. Importante mag-on yung CPU niya. Yun, no? Okay? On na natin, no? Pipindutin ko. Tingnan yung fan, ha? Ako ayaw pa rin, no? Kaya wala siyang ano. Okay. Kaya wala siyang indication dito. Wait ah. Tanggal natin ulit yung motherboard niya. Ito. Connect natin dito ulit sa okay, meron power yan, no? Meron power. Okay, kabit natin ulit sa motherboard niya. On natin. Ayaw. So, probably mayroon pang problema sa board. Okay? May problema pa sa board. So, may power yung power supply natin, pati sa CPU may power yan, na-test naman natin. Pero pag ino-on ko, ayaw pa rin, oh. Ayaw umikot tong fan. Okay? So, may problem siya sa board. Bukod sa power supply niya, okay, bukod sa power supply niya, may problema pa sa board. So, hindi ko na tatapikin yung board. Kasi doon muna tayo sa step by step tayo, no? Unang-una, walang power yung power supply niya. Na-test naman natin, no? Nakita nyo naman sa tester. Ito, gamit ito. Tapos, pinuntan ko ng power supply na gumagana yung power supply niya. Tinaksak natin sa motherboard. Ganun pa din. So, yung troubleshooting natin hanggang dun lang muna sa power. Kasi kailangan ulit sasabihin sa customer. Kasi yung pagkakinalikot ko na yung motherboard niyan, siyempre, pwede kong ma-repair na yan eh. Along the way, siyempre, kumbaga gaganahan ka na eh. Diba? So, hindi ko muna tatapikin yan unless mag-usap kami ni customer ulit. Kasi may mga customer talaga na willing gumastos sa computer eh. Diba? Yung parang, sige, basta importante magawa. Ganon. Siyempre, meron din customer na kailangan kausapin mo sila, which is yun naman yung tama. So, na-troubleshoot ko yung power supply. Walang power yung power supply niya. Okay? Nag-direct replacement tayo ng power supply. Sinaksa ko sa motherboard, ganun pa din. Ayaw pa rin mag-on. So, ibig sabihin, dalawa problema ng computer. Isang power supply, isang motherboard. Okay? So, hindi ko ito troubleshoot kung ano problema ng motherboard. Kasi, doon pa lang sa power, wala na. So, bago ako mag-step in sa motherboard, dapat alam ko gumagana yung power ko. Which is direct replacement tayo ng power supply, gumagana naman siya. Hindi gumagana yung board. So, ibig sabihin, ibang issue yun. So, dalawang issue na. So, pwede maging board level tong computer or hindi ko alam. So, kaya kailangan i-troubleshoot. So, since nakita ko na walang power, so doon muna tayo mag-focus sa power. Ngayon, motherboard, kailangan ko sabihin sa customer.
Okay, so update ko na lang ulit dito sa video na to kung anong mangyayari sa computer na to. Okay? Kasi kailangan ko sabihin sa customer to, hindi naman pwedeng tapikin na to bigla eh. Kasi mamaya, nagpalit ako ng pyesa, etc. Di ba? Hindi pwede. So, di ko alam what's next hanggat hindi ka nakakausap si customer. Kaya hindi ko kasi pwedeng gawin to dahil wala naman akong go signal. Ang go signal lang sa akin is i-troubleshoot ko kung anong unang problema, kung power supply ba, motherboard. Ngayon, na-troubleshoot ko na. Power supply tsaka motherboard, pareho. May problema ngayon. Hindi ko alam kung anong problema sa motherboard kasi iba yon, ibang usapan yung board level yon. Okay, hindi entry level yon, board level na yon. Ito ginagawa ko is entry level, unang-una walang power. Okay, palitan natin ng power supply, wala pa rin power. So, board level na tayo. So, magkaiba yon. Okay? So, siguro i-upload ko na lang din to or antayin ko yung customer, baka magre-reply late na naman yun, baka bukas magre-reply yun. Hindi ko alam. Okay? Para hindi mapabidyo, okay? Ano na, cut ko muna to. Okay. Nakausap ko na yung customer. So, meron naman daw pala siyang pang-replace ng motherboard. So, sinarado ko na yung computer, okay na. So, bibili na lang sila ng power supply. Tsaka, yun, may bagong board yata na rin. So, alam na rin siguro nila yung problema. Nag-ano lang siguro, nag-second opinion lang sa akin. Okay, so, sana may natutunan kayo. So, regarding sa pag-test ng power supply at paano yung communication between technician tsaka sa customer. So, gano'n ako makipag usap sa customer. So, kailangan agreed lahat. Hindi pwedeng tira lang ng tira. Okay? So, please like, share, and subscribe na lang tong video na to para kumalat. Marami pa tayong matulungan. Sa mga bagong subscriber, panoorin nyo yung mga unang videos. May dami kayong matutunan. Lalo sa mga gusto magtayo ng computer shop, marami kayong matutunan. Marami pa rin ako masishare. Busy lang din talaga ako eh. Sa dami kong ginagawa sa yan. Ito yung sa lamesa ko, puro nandumi ng lamesa ko, yung work table ko, pati breaker ko bukas kasi dahil kong ginagawa. So, naisingit ko lang yung dalawang computer na to. So, meron pa ako isang desktop. Hopefully Sunday siguro. Ngayon is Thursday, baka Sunday magawa ko ng video. Medyo iba yung problema nun. Medyo interesting din ako doon sa problema ng computer na yun. Gumagana naman siya. Okay, pero pag tinanggal mo sa saksakan, halimbawa as in totally no power, hindi na siya magbo-boot. Okay? Pero pag inon mo siya, o sinutdown mo, huwag mo tanggalin sa saksakan, on mo ulit, okay pa rin siya. So, meaning pagka talaga nawalan siya ng power supply talaga, tinanggal mo sa wall socket, so wala ng power, hindi na siya magbo-boot. So, yun ang problema niya. Medyo interesado ako doon. So, gagawa ko ng video yun. Okay? Salamat sa lahat ng nakapanood itong video nito. Pakikalat. Okay? Thank you. Peace out.